Pagsapit ng madaling araw ng Nobyembre 5, 2016 na, ang pinuno na si Mike Wancheng ng Gideon's Dan Group na naghahari sa pinakamalaking underground world ay biglang nagkasakit at namatay. Pagkatapos ng 2 araw, ang mga senior elder ng group ay inimbestigahan at inaresto ng International Police at isiniwalat ng mga taong nakakaalam na hindi pa nakakapili si Mike Wancheng ng papalit, kaya nahulog ang group sa vacuum of power. Noong Nobyembre 1-0, ang 6 anak na lalaki ay nag-agawa ng kapangyarihan at unti-unting nanghina ang Gideon's Dan sa loob. Sinabi ni Leong Ji na sa mga nagdaang taon ay laging ipinapasok ng Gideon's Dan Group ang kanilang masasamang puwersa sa isla ng Nanfeng Ihinatin, ngunit hindi pa rin sila nagtatagumpay. Hindi dahil malakas ang ating pulisya, kundi dahil may mas malakas at mas masamang tao sa isla ng Nantianbu kaysa kay Mike Wancheng. Sa loob ng 10 taon, ginawa ng tax-free policy ng Nantianbu ang isla na pinakakaakit-akit na destinasyon ng turista sa Asia. Gayunpaman, ang sobrang kita ng mga Korean casino ay lumikha rin ng isang malaking gray channel. Kinontrol ng Kado Group na pinamumunuan ng mayamang negosyante na si Zhan Shaili ang lahat ng mga casino sa isla na naging pinakamalaking banta sa seguridad sa South Island. Ito ang pinakamagandang oras upang labanan ang mga madidilim na puwersa. Si Zhan Shaili ay nagtatag ng himpilan sa South Island. Maraming Yang Ji ang inakay ng Locke upang maging master ng maraming bloodline ng Gimen Group at si Giant Z ang alas ng kanyang amang si Zhan Shaili ang pinakamahirap kalabanin. Sa barkong patungo sa isla ng Nantianbu, sumigaw si Tang Yin ng kanyang mga hangarin at nakita siya ng super cute na bata na pumuri sa kanya. Sa kabilang banda, nakatanggap ang grupo ng pulis ng isang kagyat na balita at agad na nag-utos si Leong Ji ng paghahanda para sa operasyon sa pier. Pagdaong ng barko, nagla-livestream si Tang Yin tungkol sa kanyang paglalakbay nang makakita siya ng isang film crew malapit. Pagkatapos noon ay ang eksena ng lalaking nakamaskara na nakikipaglaban ng walang armas sa 3 nakaitim. Napaka-propesyonal ng pangkat ng mga aktor na ito, kasama pa ang pulisya. Pagdating sa paghaharap ng nakamaskarang lalaki at ng nakaitim, biglang nalaglag ng super cute na bata ang kanyang bola at tumakbo doon. Nang makita ito, agad siyang kinuha ng nakaitim na lalaki bilang hostage. Nang makita ito, kukuha na sana ng isang bagay ang ina ng bata sa kanyang bag ngunit napigilan. Nang marinig niya ang babae sa tabi niya na tiniyak ang buhay ng kanyang anak na babae, doon lang siya tumigil. Sinabihan ng pulis na malapit ang kanyang kasamahan na panatilihin ang buhay ng 2 lalaki. Pagkatapos ay binitawan ang baril at lumapit upang iligtas ang hostage. Nang makita ang agresibong lalaki, sinaway siya ni Tang Yin, ngunit ang telepono niyang nagla-livestream ay nabaril at nabutas. Galit siyang lumapit upang murahin ito, ngunit nahawakan niya ang kanyang liig at naging pangalawang hostage siya. Tumalon siya sa bangka at tumakas, iniwan ang bida at ang sanggol na nakabitin sa gilid ng tulay. Tinanong ng bida ang lalaki kung siya ba ay isang mabuting tao bago ibigay ang bata. Ang bida naman ay nahulog sa dagat at niligtas ni Leong Ji na tumalon upang iligtas siya. Pagkatapos noon, hinabol ng pulis ang nakamaskara na si Giant Z, ngunit nawala ng bakas. Dito, ang nailigtas na si Tang Yin ng pulis ay umibig agad. Sa isang bahay malapit sa dagat, naliligo si Giant Z nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama na nagtatanong tungkol sa kanyang nabigong unang misyon. Samantala, si Leong Ji ay napromote pagkatapos ng matagumpay na operasyon laban sa krimen. Nakatulala ang bida, nag-iisip sa lalaking gusto niya nang biglang may dumating na kotse at hinila siya paloob. Pag-uwi sa bahay, sinabi niya sa kanyang kakakuya na gusto niyang kumita ng maraming pera upang makabili ng ganoong kalaking bahay. Nang makita si Tang Yin na nagmamakaawa, pumayag siyang isama ang kanyang kakakuya upang yumaman sa loob lamang ng isang gabi. Sa bilis ng kamay ng kanyang kaka, ang halaga ng taya ay dumami ng husto. Samantala, nang itinatapon ni Giant Z ang ebidensya ng krimen noong araw na iyon, naalaala niya ang tanong ng kakaibang babae, ikaw ba ay isang mabuting tao? Samantala, sinisisi ni Suotu ang kanyang kasamahan na nakaitim sa pagtakas ng labis na duwag. Hayaan mong gawin ng kanyang kaibigan ang misyon kahit magkano pa ang mawala. Sa kasino, umalis ang bida kasama ang kanyang kaka nang hindi nalalaman na sinusundan siya. Biglang nakatanggap ng tawag ang kaka at lumayo para kausapin. Ang bida naman, sa tuwa dahil sa maraming pera, ay nagpatuloy sa paglalaro. Tumawag si Suotu at sinabing bakit may gana pa siyang maglaro, inuutusan siyang umuwi kaagad. Samantala, ang nakaitim na lalaki ay natulog na may maraming sirop sa kanyang katawan. Pagbalik ng kakakuya ay nalaman niyang nawala na ng bida ang lahat ng pera, pati na ang puhunan dahil sa pagtaya niya ng mag-isa. Pumunta ang dalawa sa isang seaside bar para lunurin ang kanilang kalungkutan. Dito, nakita ring muli ni Tang Yin ang nakamaskarang lalaki. Ngunit hindi niya ito napansin na nagbigay ng hininga ng kaginhawaan sa bida. Pagkatapos, habang umiinom ng alak ang magkapatid, biglang may lalaking lumapit at umakit sa kanila. Agad na naisip ng kaka na ito ay isa sa mga Duck Boys. Tinanong ng kaka ang kanyang kapatid kung gusto niyang subukan dahil hindi pa siya nawawalan ng unang beses. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag ang kakakuya mula kay Suotu na humihiling na dalhin niya ang encoder na may baril at makipagkita sa kanya sa labas. Nagbigay ng presyo ang kaka para ibigay ang encoder kapag ligtas na siya sa ibang bansa. Pagbalik sa mesa, nakipag-ayos si Suotu sa presyo sa Duck Boy ngunit tumanggi ito. Nang makita niyang hindi madaling maakit ang maganda, nagdagdag siya ng kung anong gamot sa alak at inalok ang kaka para inumin. Sa sandaling iyon, pinipilit ni Tang Yin si Giant Z na uminom ng alak. Pagkakita sa baso ng alak ng kanyang kaibigan, ininom agad ito ng bida at agad ding uminom
uminom si Tang Yin ng isang lago. Kaya, nabigo ang plano ni Mike Wancheng. Pagkatapos, dinala ng kaka si Mike Wancheng sa kung saan at iniwan ang bida kay Jian Zi para alagaan. Dinala ng kakakuya si Mike Wancheng sa isang sulok, inihagi sa kanya ang isang sako ng pera at sinabing huwag siyang gambalain. Samantala, ang bida na tinamaan ng gamot ay biglang nakaramdam ng init sa katawan. Unti-unting nawala ng kontrol ang bida nang biglang may tumunog na cellphone na nagpabalik sa kanyang ulira. Nakatanggap siya ng misyon at agad na umalis ang kotse kahit hindi malinaw ang kanyang isip. Samantala, nag-iisip si Jinlin ng paraan upang makakonekta sa encrypted phone para madaling masubaybayan ang kanyang asawa. Biglang dumating si Suotu para kausapin siya. Sa daan, biglang may naramdaman ang bida na humahawak sa kanya at naisip niyang dahil ito sa hindi niya maayos na isip. Ngunit sa katunayan, si Tang Yin ay nakasakay na pala sa kotse nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos noon, nakita ni Tang Yin ang bida na umaakyat sa pader at pumapasok sa bahay ng ibang tao, kaya sinundan niya. Samantala, nang malaman ng Big Boss Zhang Shaili na may nagtataksil sa kanya, nagalit siya at gustong malaman kung sino ito. Samantala, pagkatapos ni Jian Zi sa misyon, inilagay niya ang chess piece sa tabi ng bata at umatras. Sinubukan niya hilahin si Tang Yin, ngunit hinarang siya ng mga tauhan. Nang makita ni Suotu ang magnanakaw, kinuha niya ang kanyang baril at binaril sana ito, ngunit pinigilan siya ni Jinlin dahil naaalala niya na ito ang nagligtas sa kanyang anak. Pagkatapos ng gulo, bumalik si Jinlin sa silid at nakita ang chess piece sa tabi ng kanyang anak na babae. Pagkatapos niyang harapin ang mga tauhan, ipinangako niya na hindi niya hahayaang may manakit sa bata. Sa kabilang banda, bumalik si Jian Zi kasama ang bida, ngunit hindi sinasadyang tinamaan ng ipinagbabawal na gamot na nagpaikot sa kanilang dalawa. Sa kawalang malay, ang dalawa ay naging isa, at si kakakuya naman ay naglalakad sa kalsada na labis na nalulungkot sa pag-iisip tungkol sa kanyang mapait na buhay. Biglang may sumalpok na sasakyan at natulog si kaka sa lugar. Kinabukasan, nagising ang bida at nakita si Jian Zi na hindi maayos ang pananamit kaya sumigaw siya at umiyak dahil ang kanyang pagkadalaga ay kinuha ng isang dockboy. Kahit maraming salita ay hindi maipaliwanag, ngunit ito rin ang unang beses ni Jian Zi. Hiniram niya ang telepono at kaunting pera ng dockboy para umuwi. Ngunit nakakapagtaka na hindi matawagan ni Tang Yin si kakakuya, habang sinira naman ng bida ang kotse matapos niyang gawin ang misyon. Tinawag si Suotu ng matandang lalaki, ngunit si Jinlin pala ang nakaupo doon. Sinabi niya kay Suotu na maghintay doon at pagkatapos ay kinausap ang bisita. Sinabi ni Jinlin na naaawa rin siya kay Mike Wancheng dahil umalis siya na iniwan ang 6 na magugulong anak na lalaki. Sinabi niya na sa ngayon, umaasa lang siya na mapalaki ang kanyang anak. Sapat na lumaki ang kanyang anak na babae ng payapa. Bumalik si Jinlin sa pagkakataong ito at nais niyang sumandig sa kanyang bayan, umaasang makakatulong si Zhang Shaili. Sinabi niya na wala rin siyang magawa dahil ito ay tungkol sa pamilya niya. Masyadong magulo ang mundo ngayon, kaya dapat ka ring maging maingat anumang oras. Kahit pa sa aming gimen, marami pa ring taong hindi nasisiyahan. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong ang kanyang anak kung tama ba. Takot na takot si Suotu na nagsabing opo ng masunurin. Pagkatapos ay ipinakilala ni Zhang Shaili ang kanyang anak at ang dalawa ay nagpalitan ng parang pamilyar na tingin. Pinuri niya ang sagot na medyo kawili-wili, pamilyar ngunit hindi pamilyar. Agad namang sinabi ni Jinlin na siya ay isang babae lamang nakararating lang sa kanyang bayan at kailangan lang niyang kilalanin siya at hindi na kailangang kilalanin ang mga tauhan, hindi ba? Dahil dito ay labis na nagalit si Suotu. Sinabi ni Zhang Shaili na ito ang kanyang pinakamahusay na anak dahil siya ang nagpapasya sa lahat ng malalaki at maliliit na bagay. Iniutos niya na kung may kailangan siyang tulong sa hinaharap, direkta lang siyang magtanong sa kanyang anak. Si Suotu na inutusan ng kanyang ama na alagaan si Jinlin ay ngumiti ng mapanganib at lumapit para makipagkamay sa kanya. Samantala, naaalala ng bida ang mga sandali ng pagharap niya kay Tang Yin, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad siyang tumawag sa teleponong hawak nito at sinabing tiyak na pananagutan niya ang kabilang partido. Nang marinig ito, hindi man lang nagsalita ang bida at pinatay ang tawag. Nang tumawag siya ulit sa pangalawang pagkakataon, ginamit ni Tang Yin ang pinakamababang antas ng paggalang upang tanggihan ang pribilehiyong ito. Nang makita ang masiglang reaksyon ng kabilang partido, sinabi ni Jian Zi na hindi siya isang gigolo. Nang mabanggit ang gigolo, nagtanong ang bida tungkol sa kaibigan na kasama ng kanyang kakakuya, ngunit hindi pa rin makontak ni Jian Zi ang lalaki. Agad siyang hinarang ng security guard. Pagkatapos, nagpunta siya sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pagkawala ng kanyang kaibigan. Ngunit pansamantalang hindi pa ito maaaring imbestigahan dahil hindi pa lumipas ang 24 oras. Biglang umalis ang pulis na babae at sa parehong oras, nakita rin ni Tang Yin ang love at first sight kaya dali-dali siyang tumakas. Samantala, tiningnan ng bida ang isip ng telepono at pumunta sa kabilang partido. Pagkatapos tumakas, nakahinga ng maluwag si Tang Yin dahil muntikan na siyang matuklasan ng pulis na si Leong Ji na naglaro siya ng sugal buong magdamag at natalo ang lahat. Kaya, napadpad ang bida sa food court ng South Island. Samantala, si Suotu na nailipat na ng ari-arian ng matandang lalaki ay nagpaalala sa kanyang tauhan na tandaan ang kanyang pagkatao. Pagkatapos, tinawag niya si Jinlin para kausapin dahil sa pagmamalaki ni Suotu na ipinasa sa kanya ng matandang lalaki. Nang marinig niya ang kahilingan ni Jinlin para sa kaligtasan ng kanyang anak, agad niyang tinanggihan dahil wala na raw masyadong halaga ang kanyang kagandahan ngayon. Si Jinlin na nakarinig ng mga insulto ay galit na galit ngunit walang nagawa. Sinabi niya na hindi ito bidenstan, kaya ibaba niya ang kanyang kayabangan at
umalis. Samantala, ang bida na nakakain na ay kumuha ng 2 barya para magbayad at agad na kinamumuhian ng may-ari ng tindahan. Dinala sa istasyon ng pulisya. Sa sandaling ito, nakarating si Giant Z sa oras upang iligtas siya. Kahit naging bayani siya para iligtas ang dilag, nakatanggap pa rin si Giant Z ng reklamo at iyak mula sa kanya. Nang makita ang kabilang partido na nag-iisa sa isang banyagang lupain, inanyayahan siya ni Giant Z na umuwi. Bagaman matigas ang ulo noong una, nakita ni Tangyin na mabait at makatwiran ang lalaki kaya sumama siya kay Giant Z. Labis siyang curious sa lahat ng bagay dito, kaya laging nagtatanong sa kanya. Samantala, binalaan ng pulis na si Jia-ji si Mai Quan-cheng na huwag siyang magpahuli ulit. Ngunit walang hiya ang lalaki kaya inasar pa ang kabilang partido. Kinabukasan, pinag-usapan ni na pulis Leong Ji at Jia-ji ang kamakailang pagkawala at tiyak na mahuhuli nila ang malaking isda. Sa bahay malapit sa dagat, nakita niya si Mai Quan-cheng na lihim na gumagawa ng isang bagay kaya agad siyang hinabol ni Jia-ji. Nakita ni Tangyin ang duck boy kahapon at hinabol din ito para tanungin ang lahat ng nangyari. Anong kaguluhan ang ginagawa ni Mai Quan-cheng kaya habang hinahabol ay lalo siyang tumatakbo. Pagkatapos ng habulan, sa wakas ay nahuli rin nila ang kawawang duck boy. Pagkatapos ng ilang pagpapahirap ni Jia-ji, tinanong niya ang tungkol sa pagkawala ng kanyang kakakuya, ngunit wala itong alam. May alibi pa si Mai Quan-cheng. Pag-uwi sa bahay, si Tangyin naman ang nagtanong tungkol sa misteryosong baso ng alak. Napilitan si Mai Quan-cheng na umamin na gumamit siya ng stimulant, ngunit kusang loob namang ininom ng 2 ang alak. Hindi nakinig si Tangyin sa paliwanag, binugbog niya ito at sinira ang bagay na kumuha ng kanyang pagkadalaga. Ang resulta, ang 3 tao ay namula at nagkikiskisan sa isa't isa dahil sa sobrang lakas ng gamot. Pagkatapos, pumunta ang bida sa silid para kunin ang kanyang mga gamit at nasaktan siya nang makita ang litrato ng kanyang kakakuya na natapakan. Samantala, si Suotu ay dumating sa harap ng pinto ng silid ng matanda at narinig ang balita mula sa kanyang tauhan na ang kakakuya ay lumabas sa kasino bago siya nawala. Ang tauhan na lumabas ay natakot kay Suotu dahil naglakas loob siyang magbunyag ng lihim na impormasyon. Buti na lang at napansin siya ng matanda kaya hindi siya namatay. Nang matuklasan ni Zhan Shili ang babaeng kasama ng kakakuya, inutusan niya ang kanyang mga tao na imbestigahan ang kanyang pagkatao at background. Nagkataon na ang babae ay nakatira sa lugar ng kanyang bunsong anak. Nang gabing iyon, tinawag ni Zhan Shili ang kanyang anak at inatasan siyang kunin ang encoder. Samantala, tinitingnan ng pulis ang misteryosong nawawalang tao. Tiyak na hindi ordinaryong tao si kakakuya. Samantala, dahil hindi makatulog ang bida, tinawagan niya si Giant Z para makipag-usap tungkol kay Kaka. Ngunit pagkatapos lang ng maikling pag-uusap, nakatulog na siya. Nang gabing iyon, dumating si Suotu sa bar ng bida at nagbahagi ng ilang saloobin tungkol sa pag-ibig. Habang nagsasagawa sila ng martial arts, biglang bumaba si Tangyin. Nang makita ito ni Suotu, agad siyang naghagis ng kutsilyo patungo sa kanya na nagdulot ng pagdurugo at pagkawala ng malay ni Tangyin. Kinabukasan, agad na tinanong ng bida ang tungkol sa nangyari kahapon. Bagaman ipinaliwanag ni Giant Z na ito ay kanyang kapatid, iginiit ng bida na ang kabilang partido ay kabilang sa third gender. Dahil kagabi, malabo niyang nakita ang 2 lalaki na namumula ang mukha. Pagkatapos, buong umaga siyang nagtanong kay Pulis Leong Ji tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kakakuya. Nang marinig niyang may kinalaman ito sa mga gangster, agad siyang nagulat kay Giant Z at pumunta agad sa parking lot upang hanapin sila. Sa wakas, nakita niya ang ilang lalaki, ngunit napagod ang mga ito sa paghabol ni Tangyin. Sa sandaling ito, tumakbo ang bida at hinila ang kabilang partido pauwi. Kasabay nito, nakita rin niya ang misteryosong itim na kotse na tinatakpan ng isang tao. Sa pag-uwi, gusto agad ni Tangyin na hanapin ang mga gangster na tinatawag na Gimen upang magtanong. Nakita niya ang tauhan na nakikipagtulungan sa bida. Maya-maya lang, nagpakita na si Suoto para salubungin ang nakababatang kapatid at ang bida babae ay nag-aalinlangan pa ring inisip na hindi sila ang mga alamat na gangster at nakisalo sa kanila sa pagkain at inuman. Kinagabihan, matapos maihatid si Tangjing sa bahay para matulog, ang gwapong bida lalaki ay palihim na nag-imbestiga sa mga pahiwatig patungkol kay Dire. Sa matalino at mabilis niyang pag-iisip, natunton niya ang pinaglibingan kay Dire, ngunit nakita siya ng isang mamamayan. Kinaumagahan, tinanong ng bida lalaki si Tangjing kung magiging ganito pa rin ba siya, kalungkot sakaling umalis si Gwe ng matagalan. Nang marinig ito, sinabi niya na palagi siyang maghihintay rito para sunduin siya ni Gwe pagbalik. Samantala, iniimbestigahan na ng pulisya ang pagkamatay ni Gwe. Inilarawan din ng mamamayan ang lalaking nakamaskara at nakaitim na nakita niya. Alam na rin ni Pulis Lee na tiyak na may kinalaman ang kasong ito sa mga gangster. Nagalit ang kapitan nang marinig na ibinunyag ni Yongji ang balita sa mga reporter na naugnay sa kaso ng pagkawala. Dahil sa hindi malirip na kahihinatnan, hiniling ng kapitan kay Yongji na magtago muna ng ilang araw, ngunit hindi ito pumayag. Samantala, pinagsabihan ni Silly ang kanyang anak na ang paggawa ng mga misyon kamakailan ay patuloy na may mga butas. Sinabi niya na ang isang puso ay maaari lamang maglaman ng isang misyon. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya na huwag nang magpakita na nakamaskara simula ngayon. Pagkatapos, tinawag niya si Suotu at, sa paraang nagpapagaan at nagagalit, pinaalalahanan ang anak na hintaing matapos niya ang huling galaw ng chess, bago siya naman ang mamumuno. Inatasan niya si Suotu na imbestigahan kung sino ang nasa likod ni Gray at ang pinagmulan ng encryption machine.
Pagbalik ni Suoto, iniulat ng tauhan sa amo na bumibilis ang tibok ng puso ni Suoto tuwing binabanggit ang encryption machine. Sinabi niya na alam niya na si Gvei ay orihinal na tao ng kanyang anak, kaya ipagpatuloy ang pag-imbestiga kay Suoto. Samantala, pumunta ang bida babae sa istasyon ng pulisya upang kumpirmahin kung si Gvei ang biktima. Kahit hindi matanggap ang realidad, masakit pa rin sa kalooban ni Tangjing na makita si Gvei na nakahiga roon. Matapos malaman ang balita, umuwi ang bida babae na tulala ngunit nahimatay. Pagkagising, agad niyang sinisi si Giant J dahil alam nito ang tungkol sa pagkasawi ni Gvei, ngunit hindi siya inabisuhan ng mas maaga. Nawala ng tiwala sa kaisa-isang kaibigan, si Tangjing ay nagpaulan upang hanapin si Police Lee. Samantala, inatasan din ni Police Lee ang kanyang kasamahan na laging protektahan si Tangjing dahil sa pagiging miyembro ng pamilya ng biktima. Pagkatapos, inilabas siya ni Giant G para magpahinga. Ipinahayag din ni Tangjing na labis siyang nagtitiwala sa kanya at saka sila magkasamang umuwi. Ang bida lalaki ay bahagyang nalungkot nang makita si Tangjing na inihatid ni Police Lee sa bahay. Kasabay nito, nakakita si Giant G ng video na may kaugnayan sa kaso at agad itong iniulat kay Police Lee. Kinabukasan, pumunta si Giant Lin upang ialay ang sarili sa gangster na si Suoto kapalit ng kapayapaan ng kanyang anak na babae. Ngunit habang nakikipagtalik sa kanya, si Suoto ay laging nag-iisip tungkol kay Lee. Ang taong minahal niya at ipinagkatiwala kay Bo ay wala na ngayon. Nang marinig ni Giant Lin ang sinabi niya, naisip niya na mas masahol pa sa hayop ang taong ito. Samantala, nang makatanggap ng balita ang bida, lalaki na dinala ng kaibigan niyang si Yongji si Tangjing para mamasyal, agad siyang nagmadali roon. Nang makita siyang nakatulala na nakatingin sa dagat, agad siyang lumapit upang makipag-usap kay Tangjing. Nakipag-usap ang matanda sa kanyang mga tauhan tungkol sa pagtatapon sa piyesa ng chess na wala ng silbi. Pag-uwi ni Suoto at makita ang walang lamang bahay, alam na niya ang intensyon ni Bo. Nang makita niya ang sasakyan ng kalaban, agad niyang sinira ang bahay at nagpakamatay. Si Jianji, na nakatingin mula sa isang sulok sa bahay ng kanyang kuya na ngayon ay isa ng guho, ay labis na nalungkot. Samantala, ginamit agad ng kapitan ang balitang ito upang isara ang kaso, ngunit hindi pumayag si Yongji. Alam ng kapitan na ang mga Thuinge ay hindi madaling kalabanin kaya dapat niyang ipagbawal si Yongji na kumilos. Samantala, nang malaman ni Tangjing na ang salarin ay kapatid ni Jianji, agad niya itong sinisi. Sa huli, nagkaroon ng gulo ang dalawa. Pagkatapos, pinuntahan ni Tangjing si Police Lee para itanong kung magkapatid ba si Jianji at ang salarin. Nagtanggi si Yongji at pinayuhan ang bida babae. Pag-uwi, nang tiningnan ni Yongji ang listahan ng mga kriminal, inilagay niya ang larawan ng nakamaskara malapit sa larawan ni Jianji. Pagkatapos, nagpunta ang pulisya sa bahay ng bida lalaki upang maghanap ng pahiwati. Nang magkaharap ang dalawa, biglang tumunog ang telepono ng bida lalaki at sinuri din ni Police Lee ang reaksyon ng kabilang panig. Biglang tumawag si Jianji kay Police Lee at iniulat na kinidnap ang bida babae at siya naman ay bugbog sarado. Nang marinig ito, agad na tinanong ni Jianji ang kanyang mga tauhan tungkol sa kinaroroonan ni Tangjing. Nang malaman na kinidnap siya, agad siyang nagmadali upang hanapin siya. Nakita ni Silly na kinidnap ang mahalagang tauhan, ngunit kalmado lang siya dahil mas mainam na manood habang nag-aaway ang mga kalaban at samantalahin ang gulo. Samantala, natuntun din ni Jianji ang kinaroroonan ng bida babae at agad itong iniulat kay Police Lee. Nang marinig ni Quan Tran ang balitang ito, tumawag siya upang mag-ulat sa kaibigan niyang si Yongji. Nagising si Tangjing at nakita na nakatali siya at buhay pa rin ang nakamaskara. Hindi na nagbibiro ang nakamaskara at balak na siyang saktan. Sa huling sandali, dumating si Jianji sa tamang oras upang iligtas ang dilag. Matapos makipaglaban, matagumpay na nailigtas ni Jianji ang babae at naitaboy ang nakamaskara. Sa oras na ito, dumating si Police Lee kasama ang kanyang mga tauhan at nakita na lang na nahimatay ang bida babae habang tumakas na ang salarin. Si Jianji ay nakatayo sa itaas at pinanood ang kanyang karibal na dalhin ang kanyang babae. Pag-uwi, nakita ni Quan Tran ang kanyang kaibigan na naglalasing at pinangaralan niya ito tungkol sa pag-ibig. Hinikayat ng kaibigan ang bida lalaki na kumilos upang panatilihin ang kanyang babae, ngunit umalis si Jianji. Samantala, si Suoto, na puno ng dugo sirop ay nagtungo kay Jinlin at labis siyang tinakot. Samantala, nagtungo din ang bida lalaki kay Bo upang humingi ng misyon na protektahan si Tangjing. Pag-uwi, si Jianji ay labis na nababalisa dahil ang bida babae ay kasama ni Police Lee kaya gumawa siya ng peking eksena upang mag-ulat sa pulisya. Ngunit ang bata ay hindi marunong magsinungaling kaya agad na nahalata ni Quan Tran. Nagmakaawa si Jianji sa kanyang kaibigan na tulungan siya at sa huli, umayag din si Quan Tran. Tumawag ang kaibigan at nagreklamo kay Jiaji tungkol sa isang pag-aaway. Samantala, nagtanong si Police Lee tungkol sa taong nagligtas kay Tangjing ngunit dahil sa tingin niya ay mabuti ito, hindi niya sinabi. Nang dumating ang pulisya upang sunduin si Quan Tran, humingi siya ng pabor na payagan si Jianji na manatili kay Tangjing. Samantala, si Suoto, na malubhang na sugatan, ay tinahi ang sugat ni Jinlin. Si Jinlin ay nagplano na gumawa ng peking card upang pabagsakin ang matanda, ngunit alam ni Suoto na sa paghahanap lamang ng encryption machine ito malulutas. Binanggit niya na si Tangjing ang may hawak ng encryption machine. Agad namang sinabi ni Jinlin na kilala niya ito. Sa istasyon ng pulisya, si Jianji, na mukhang bugbog sarado, ay labis na ikinatakot ng bida babae. Matapos ang mahabang pakiusap at pagtatalo, sa wakas ay pinayagan din ang dalawang kaibigan na manatili. Ngunit ang buhay ay hindi parang panaginip, ang dalawang magkapatid ay magkasama sa isang silid habang mahigpit na binabantayan ng pulisya sa labas.
labas. Ang bida lalaki ay nagdamdam nang makita ang minamahal niyang kasama ni Pulis Lee. Ngunit dahil may mga pulis na nagbabantay sa lugar, hindi siya makalabas. Matapos mag-isip, biglang nagkaroon ng ideya si Jianji kasama si Quan Tran. Sa ibaba, hinarang si Tangjing ngunit ginamit niya ang kanyang pangangatwiran upang makalabas. Kaya, si Pulis Lee at ang bida babae ay naglakad-lakad upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, sa loob, si Jianji ay dumating upang pakinggan ang dalawang lalaki na nagkakasundo nag-uusap. Pagkatapos, hinarangan ni Quan Tran ang babaeng pulis at sinamantala ang paglalandi rito upang matagumpay na makatakas ang bida lalaki. Sa labas, si Jianji at isang pulis ay palihim na nagmamasid sa bida babae, ngunit sa huli ay nahuli pa rin. Dahil umabot na sa ganitong punto ang mga bagay, si Jianji ay nagpasya na gamitin ang lalaking alindugnam di kay Pulis Lee upang makapaglakad-lakad kasama ang dalawa. Ang eksenang ito ay nagdulot kay Tangjing na maghinala sa third gender ng munting kaibigan. Hinila sa isang tabi si Jianji, kinwestiyon siya ng bida babae kung nagpakahirap siya buong araw para lang makalapit kay Pulis Lee. Binalaan niya ang kaibigan na lumayo sa kanyang kasintahan. Si Jianji sa oras na ito ay may 100 bibig, ngunit hindi makapagpaliwanag. Pagkatapos, pinayuhan siya ni Yongji na umuwi dahil mapanganib ang lumabas sa panahong ito. Ngunit nagpasya pa rin ang bida babae na manatili sa labas upang akitin ang salarin na magpakita. Pagkatapos, nagpunta ang grupo sa food street upang hanapin ang salarin. Samantala, ipinakilala din ni Pulis Lee ang masasarap na pagkain sa kanyang katimugang isla. Pagkatapos, ang eksena ng love triangle ng tatlong tao. Pagkatapos kumain, biglang nakaramdam ng pagduduwal si Jianji, kaya kinailangan niyang magpatingin sa isang kalapit na klinika. Sa kritikal na sandali, tanging isang klinika lang ang pinuntahan ng bida babae. Sinuri ng doktor ang lahat at pagkatapos ay nagbukas ng aklat at nagpahayag na si Tangjing ay may magandang balita buntis. Pagkarinig nito, labis na natakot ang bida babae. Naglakad siya ng dire-diretso pa uwi. Iniwan ang dalawang lalaki na hindi maintindihan ang nangyayari. Sa daan, nakita ng bida babae ang mag-ina na nakita niya sa bangka noong isang araw. Nakita ni Jinlin na umiiyak ang dalaga, kaya pinatahan niya ito at inanyayahang magpunta sa bahay niya, binigyan ng visiting card. Habang naglalakad ang magkabilang panig, nagtinginan sina Jinlin at Yongji na parang may isang bagay na kaduda-duda. Pag-uwi ni Tangjing, agad siyang nag-test ng pagbubuntis at lumabas ang dalawang linya kaya siya ay nanghina. Sa oras na ito, si Yongji, na inihanda ng kaibigan ng isang seryosong kasuotan, ay nagpunta sa silid ng kabilang partido upang makipagkita. Nagpose siya ng mayabang at tinanong ang kalagayan ni Tangjing. Ngunit hindi pa nakapagtanong ng marami, nakaramdam siya ng pagduduwal kaya agad niya siyang pinaalis. Pagkatapos, umakyat siya sa bintana upang pasukin ang silid ng kabilang panig, ngunit binugbog siya ni Tangjing at hindi na siya makatingala. Si Yongji sa labas ay nakarinig ng ingay kaya agad siyang nagbukas ng pinto upang tingnan ang sitwasyon sa loob. Pagkakita kay Yongji, agad na nalungkot ang bida babae at niyakap siya. Sinabing totoo na ang lahat. Pagkatapos, nagpaalam siya sa lahat at kinuha ang susi ng kotse at tumakas. Hinabol siya ng dalawang lalaki ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling ito, dumating si Quan Tran na nakakotse. Kaya, sumakay ang dalawang lalaki sa electric cars in upang hanapin ang bida babae. Pinuntahan ni Tangjing si Jinlin upang mag-usap tungkol sa mahalagang bagay. Si Suoto sa itaas ay nakita ito at nagplano ng kumilos nang biglang pumasok ang dalawang lalaki. Dahil may dalawang kalaban, si Suoto ay wala nang nagawa kundi manatiling tahimik. Biglang may ingay kaya nag-alert mode ang dalawang lalaki. Sa kabutihang palad, umakyat ang kanyang tauhan sa oras na ito upang umamin sa kasalanan. Pagkalabas, agad na sinabi ni Tangjing sa ama ng bata na siya ay buntis. Si Jianji ay nagulat nang marinig ito, iniisip, di kaya sa isang beses lang ay nangyari na agad. Pagkatapos, nagpunta ang bida babae sa ospital upang magpa-check up muli. Sa daan, sinabi ni Tangjing kay Pulis Lee na siya ay buntis at tinanong, pwede mo ba itong ipalaglag para sa akin? Habang naghihintay sa doktor, tiningnan ng bida babae ang mga magulang na masayang naghihintay sa kanilang anak. Biglang umusbong sa kanyang puso ang pagmamahal ng ina at nagpasya siyang isilang ang bata. Pagkarinig nito, masayang niyakap siya ng bida lalaki at nangakong aalagaan silang dalawa ng mabuti. Sinabi agad ni Tangjing na hindi rin sigurado na siya ang ama ng bata. Matapos ang pagsusuri, agad na sinigawan ng doktor ang tatlong tao dahil naglakas loob silang pumunta sa ospital para magbiro. Orihinal, ang bida babae ay may food poisoning lang at walang sanggol doon. Lihim na sinumpa ni Tangjing ang quack doctor sa pribadong ospital noong nakaraang beses. Pagkatapos, kinwestiyon niya ang bida lalaki kung bakit ang resulta ng pagsusuri ay wala pa ring nangyari. Siya, na napakaganda tulad ng bulaklak at gintong sanga, bakit hindi kumilos si Jianji? Habang nakaharap kay Pulis Lee, hindi makatingin ng diretsyo si Tangjing dahil sa labis na kahihiyan. Kinaumagahan, galit na pumasok si Jianji sa silid upang hanapin ang bida lalaki, ngunit si Quan Tran lang ang nakita niya. Ginamit pa niya ang kanyang male god body upang akitin ang babaeng pulis. Pagkatapos, nagpunta siya sa silid ng bida babae upang magtanong at nakita niya si Yongji doon. Inulat ni Pulis Lee na matagal nang nag-request ang bida lalaki na umalis. Lumabas na siya ay nasa kalsada naglalagay ng kamera na nagmamanman sa kanyang sariling kilos. Si Jianji ay kalmadong nagbukas upang asikasuhin ang kamera. Pagkatapos, tumawag siya sa kaibigan upang hanapin ang lokasyon ng kamera sa F2 Road. Samantala, dinala ni Pulis Lee ang bida babae sa pinangyarihan ng krimen upang tulungan siyang maalala ang mga alaala ng araw na iyon. Ang layunin ay makahanap ng mas maraming pahiwatig upang mahuli ang nakamaskara. Biglang lumingon si Tangjing at tinanong ang
kabilang panig kung mayroon bang maraming nakamaskara na may magkakaibang mabuti at masamang pag-ugali. Nang marinig ito, sinabi agad ni Yongji na karamihan sa mga nakamaskara ay masasamang tao. Kaya, hindi na nagsalita pa ang bida babae. Itinuro niya ang mansa ng dugo sa sahig. Sinabi din ni Yongji na ang mansa ng dugo ay sinusuri at naghihintay ng resulta. Maya-maya, iniulat ni Jaeji kay Police Lee na mayroon na ang resulta ng pagsusuri. Eksakto sa naisip niya. Tiningnan ni Jaeji ang kanyang kasamahan, nagbabala na dagdagan ang depensa, ngunit nakikita niya lang silang tumatawa ng mahina. Matapos tingnan ang kamera, nalaman lang na nagtapat ng pag-ibig si Quantran sa kanya mismo sa kalye, kaya agad na nagtungo si Jaeji sa camera room. Kaya si Jaeji ay kailangan na lang na humabol. Samantala, umuwi si Jinlin, nakarinig ng boses ni Suoto na nakikipag-usap sa kanyang anak kaya agad siyang umakyat sa silid. Dali-dali niyang kinuha ang bata at inilayo sa kanya, sinuri ang bata. Nagkunwari siyang kalmado sa harap ng bata. Pagkatapos, binalaan ni Jinlin siya na huwag gagalawin ang kanyang anak na babae. Binalaan niya si Suoto na maghintay hanggang sa siya ay gumaling bago kumilos. Mas mabuti kung magiging masunurin siya tulad ng isang kanari. Pagdating sa pag-ibig, kung gaano kamahal ni Jinlin ang sarili niya, ganoon din ang pagmamahal niya sa bata. Samantala, sinundan ng bida lalaki si Jaeji sa pamamagitan ng ventilation pipe. Nang makipagkita siya sa kapitan, nagkaroon agad ng maling akala tungkol sa kanyang walang pangalan na kasintahan. Habang nagtatanong ang tiyuhin tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, binigyan niya si Jaeji ng videotape. Samantala, umuwi ang bida babae at si Police Lee upang maghanap ng pahiwatig. Ang lahat ay muling nangyari na parang noong buhay pa ang kuya, ngunit walang naalalang pahiwatig si Tangjing. Nakatanggap si Police Lee ng babala tungkol sa isang nanghihimasok kaya agad siyang umuwi upang mag-imbestiga. Nang aalis na si Police Jaeji, agad na tumakbo si Quantran at hinalikan siya sa labi. Para lang iligtas ang kanyang matalinong kaibigan, nahalikan ni Quantran ang diyosa na matagal na niyang hinahabol. Nang makita ni Jaeji si Police Lee, nagmadali siyang magpaliwanag. Ngunit interesado lamang siya sa nanghihimasok. Si Jaeji ay nakapasok na sa silid, ngunit sa sandaling ito, tumakbo din si Yongji papunta roon. Pumasok siya sa silid at may binura sa computer, ngunit nakita ito ng bida, lalaki na nakatago sa isang tabi. Sinabi ni Jaeji sa kanyang kaibigan na ang pagkatao ni Police Lee ay hindi kasing simple ng iniisip. Samantala, pumasok si Jaeji na nagtataka at nakinig sa radio transceiver. Sa kabilang panig, si Jinlin ay nagbabasa din ng ilang mga code sa kausap. Pag-uwi ng bida babae, sinabi niya kay Jaeji ang mga salitang pamamaalam, ngunit hindi niya nakita ang kaibigan. Kaya, tumayo ang dalaga sa pinto, nag-isip ng maraming trahedya, 7,749 na trahedya at tumakbo upang hanapin si Jaeji. Samantala, nang hanapin ni Jaeji ang cipher code, nakatanggap siya ng mga larawan bilang ebidensya ng krimen na nagawa. Samantala, nakita ni Tangjing na bumukas ang pinto, kaya agad siyang tumalikod at nagpahayag ng pag-amin na matagumpay siyang naloko. Ngunit sino ang mag-aakala na sa loob ay ang matanda at ang isang tao sa tabi niya na ikinahiya ni Tangjing. Habang nag-uusap ang dalawang tao, si Jaeji ay nakatayo din sa labas at nakikinig ng palihim. Nang tanungin ni Xili ang tungkol sa investigasyon niya at ni Police Lee, biglang itinulak ng bida lalaki ang pinto at pumasok. Biglang may tunog ng siren ng pulis sa labas, ngunit si Xili ay nanatiling kalmado habang nakikipag-usap. Maya-maya, biglang pinalibutan ng police team ni Yang Ji si Xili at dinala siya sa istasyon. Samantala, tinawag ni Suoto ang kanyang iniibig, ngunit abala ito, kaya ipinagkatiwala sa bodyguard na alagaan siya. Ang masamang taong ito ay hindi pa natutusok ngunit gusto pang magpaalaga sa bodyguard. Dahil sa utos ni Jinlin, pumayag siya, ngunit biglang sinabi ni Suoto na hindi siya interesado sa mga katulong. Samantala, ang mga tauhan ni Xili ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mabigyan siya ng piyansa. Si Jaeji ay labis na nag-alala nang makatanggap ng balita tungkol sa kanyang ama. Nang makita ito, inalo siya ni Tangjing ngunit nagtataka pa rin sa dahilan kung bakit inaresto ng pulisya ang kanyang kasintahan. Sa istasyon ng pulisya, si Yang Ji ay direktang nagtanong kay Xili, ngunit kalmado siyang sumagot sa lahat ng kanyang tanong. Ang mga malalalim na salita ay ikinagalit ni Police Lee kaya sinigawan niya ito at pagkatapos ay umalis. Sinabi ni Yang Ji sa kanyang kasamahan na anumang mangyari, hindi nila siya hahayaang magkaroon ng isa pang pagkakataon upang tumakas. Sa labas, si Tangjing ay gumagawa ng gulo, gustong pumasok at kumustahin ang kanyang kasintahan. Pagkakita kay Police Lee, agad niya itong tinawag na para bang nakahawak siya sa isang tali ng kaligtasan. Pagkapasok sa loob, tinanong ni Tangjing ang kabilang panig kung kailan pakakawalan ang kanyang kasintahan at kung kumusta ang kalagayan ng kalusugan nito. Nang makita na tila nagmamalasakit ang bida babae sa kanya, agad siyang tinanong ni Police Lee kung alam niya ba ang pagkatao ni Xili. Sa oras na ito, naisip agad ni Tangjing na baka inaresto niya si Xili dahil sa selos. Pagkatapos, gustong pumasok ni Tangjing upang bisitahin ang kanyang kasintahan. Nakita ni Jaeyi ang babaeng ito na walang kaugnayan sa dugo, ngunit pinayagan na bumisita, kaya nagtanong siya ng may pagtataka. Sinabi ni Police Lee na ramdam niya na ang ugnayan ng kabilang panig at si Kwan Suang ay hindi simple, kaya gusto niyang
sinusubukan kung makakahanap siya ng anumang palatandaan. Nagtanong si Tang Jing at naglatag ng plano upang matulungan ang kanyang kasintahan na makalabas. Ngunit nang banggitin niya ang abogado, agad siyang inutusan ni Yonggi na lumabas. Matapos paalisin, nagtataka si Tang Jing sa sitwasyon ng kanyang kasintahan nang bigla siyang makarinig ng emergency bell. Lumabas na nagkasakit si Xili, kaya kinailangan siyang dalhin sa silid para sa espesyal na paggamot. Hawak na rin ng kanyang tauhan ang bote ng gamot at pumunta sa istasyon ng pulisya, tulad ng naunang plano. Pagdating doon, hinarang ng mga tauhan si Police Lee dahil tumawag na sila ng isang profesional na doktor. Nang makita ng bida ang kanyang kasintahan na may sakit, nagmamadali siyang nagtanong ngunit patuloy siyang hinaharang ng pulis. Pagkatapos nito, dumalo si Police Lee sa isang mataas na antas na pulong. Dito, ang grupong ito ay patuloy na humaharang sa pulis, gusto nilang bawiin ang tao. Kaya, nakipagdebate si Yonggi sa kabilang panig. Sa sandaling ito, dinala ni Jae ang kodigo penal na nagpatahimik sa grupong iyon. Pagkatapos, ang mga reporter ay patuloy na nagtanong tungkol sa kung paano ginagamot si Xili para sa kanyang sakit na nagdulot ng gulo sa pulisya. Sa kabilang panig, si Xili ay may tahimik ding sinabi sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos, dumating mismo ang pinuno at sinigawan si Yonggi dahil sa kanyang sobrang tapang. Ngunit matatag pa rin siya sa kanyang pinili. Natanggap ang tawag mula sa hepe ng pulisya na pinupuri siya sa mahusay niyang ginawa. Sa kabilang panig, nag-iisip ang bida tungkol sa payo ni Bo na huwag siyang maging padalos-dalos at magpakita sa oras na ito. Sa kabilang panig, tinawag ni Suoto ang bodyguard at inutusang pagsilbihan siya. Ngunit nang bunutin ng bodyguard ang baril, pinatay niya ito. Sa istasyon ng pulisya, inutusan ni Yonggi ang nurse at lahat ng taong sumusunod kay Xili para sa paggamot sa ibang bansa na magsuot ng baluti at protektahan ang kanilang sariling buhay. Nakikita ang lahat na nagmamadaling maghanda, nag-alok si Tang Jing na sumama kay Jae, ngunit masyadong mapanganib ito. Agad na tumanggi si Jae kahit paano pa siya magmakaawa. Pagkatapos, nagulat si Jae na hindi sapat ang mga kinakailangan ng pulisya dahil sa napakakaunting tao. Ngunit nag-alala si Yonggi kung lalabas ba ang nakamaskarang lalaki kung maraming pulis. Sa kabilang panig, pinatay na ni Suoto ang lahat ng tauhan ni Jinlin. Nagpanggap naman si Tang Jing bilang isang doktor at sumakay sa kotse kasama si Xili. Inulat niya ito sa bida, ngunit inutusan siya nitong bumaba ng sasakyan. Nang malaman ang balita, kumilos agad si Jianji. Sa kabilang panig, mabilis ding pinatay ni Suoto ang pulis na nakabantay. Sa kabilang panig, nang malaman ni Yonggi na nagbago ng direksyon ang patrol car 0133, alam niyang nakawala na ang isda. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda para manghuli ng isda. Sa kabilang panig, nagmamaneho rin ang bida upang iligtas ang dilag sa kabila ng payo ng kanyang ama. Samantala, lumapit na rin si Suoto sa ambulansya. Paulit-ulit siyang umaatake. Nalaman din ni Yonggi na ang nakasakay sa sasakyan ay si Tang Jing at hindi ang nurse. Sa pagkakataong ito, nahabol ni Suoto ang sasakyan, ngunit tumanggi si Tang Jing na bumaba dahil gusto niyang protektahan ang kanyang kasintahan. Nang makita ito, inihagis ni Suoto ang posas upang siya mismo ang magposas sa tabi ng matanda. Pagkatapos, nagbanta ang nakamaskarang Suoto sa pulisya na gusto sanang pasabugin ni Yonggi ang bomba, ngunit hindi niya ginawa. Sa sasakyan, nang matanggap ni Police Lee ang balita, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palibutan ang ambulansya. Sa kabilang panig, may isang hacker na sumira sa server ng pulisya, ngunit hindi matukoy ni Jianji ang pagkakakilanlan ng taong ito. Nakakuha si Jianji ng utos na hayaan ang kasintahan na magpagamot sa ibang bansa ayon sa plano. Pagkatapos, nilapitan niya ang ambulansya na nagdulot ng kaguluhan sa loob. Sa sandaling ito, nakita ni Xili ang pulseras ng dalaga at naalala ang kanyang mahal. Pagkatapos ng ilang sagupaan, matagumpay na napatumba ni Jianji ang nakamaskarang lalaki at nailigtas ang dilag. Ang sugat sa kanyang kamay ay labis na nagpasakit sa damdamin ng bida. Nang tanggalin niya ang maskara, hindi niya inaasahan na iyon pala ang kanyang kapatid. Matapos ibigay ang trabaho kay Tang Jing na dalhin ang kasintahan sa airport, sinira ng bida ang kotse at umalis. Pagdating ng pulisya sa pinangyarihan, wala ng tao. Sa pagpasok sa gubat para hanapin ang nakamaskarang lalaki, nalaman niyang ito pala ang kanyang kasamahan. Nagpanggap naman sina Jianji at Suoto at matagumpay na nalampasan ang mga pulis sa labas. Sa airport, nagpaalam ang bida sa kanyang kasintahan at pagkatapos nito ay dumating din si Jianji. Sa kabilang panig, dumating ang dalawang magkapatid sa bodega at agad na ginamot ni Jianji ang sugat. Pagkatapos na bumuti ng kaunti, biglang nagbago ng ekspresyon si Suoto at tinutukan ng baril ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid. Sa ospital, labis na nalungkot si Tang Jing nang mabalitaan na dinakip ang bida ng nakamaskarang lalaki. Tinutukan ni Suoto ng baril ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid at kinwestiyon siya kung naglakas loob siyang patayin ang kanyang babae. Nang banggitin ito, sinabi ni Jianji na nangako siya sa kanilang ina na hindi siya papatay ng tao. Kahit kailangan kong mamatay upang mapatunayan ang aking kawalang kasalanan, tatanggapin ko. Nang marinig ito, biglang sumakit ang ulo ni Suoto dahil sino nga ba ang pumatay kay Kaka? Baka pulis kaya? Nang marinig ang tungkol sa pulis, naalala ni Jianji ang ginawang lihim ni Yonggi sa computer. Agad niyang sinabi, maniniwala ba si Suoto kung sabihin niyang ang pulis ang pumatay? Sinabi niya na kung ang kanyang nakababatang kapatid ang nagsabi, tiyak na maniniwala siya. Sa kabilang panig, iniimbestigahan naman si Yonggi ng kanyang superior. Kahit tutol ang kanyang mga kasamahan, agad na nakipagtulungan si Police Lee sa
sa investigasyon. Sa interrogation room, sinabi ni Yonggi na lahat ng ginawa niya sa kasong ito ay makatwiran. Pagkatapos, nagpaalam siya sa kabilang panig ngunit pinigilan siya. Sa kabilang panig, nakita ni Jinlin ang mga galaw ni Suoto at nangako sa sarili na tatapusin niya ito. Samantala, sa bodega, nag-usap ang magkapatid tungkol sa nakaraan. Nag-aalala naman ang bida na hinahanap si Jianji nang biglang mabasag ang kanyang pulseras. Nang mausisa, may nakita si Tangjing na kakaibang bagay sa loob. Naalala niya na nag-iwan ng isang bagay doon ang kanyang kapatid bago ito nawala. Sa kabilang panig, isinalaysay ng babae ang buong buhay ni Pulis Lee mula pagkabata hanggang ngayon. Binanggit niya ang tungkol sa paggamit ng trabaho para sa personal na paghihiganti na nagpagalit sa kanya. Dahil nakita niyang hindi stable ang emosyon ng kabilang panig, umalis siya para bigyan ng oras si Pulis Lee na mag-isip pa. Sa bodega, sinabi ni Suoto ang katotohanan na namatay na ang lahat ng kanyang mga kapatid. Ito ay lubhang ikinabigla ni Jianji dahil ang mga salita ng kanyang ama ay palaging may otoridad. Sinabi niya na sa sandaling pumanaw na ang bawat isa sa kanyang mga kapatid, siya lamang ang maaaring mabuhay. Sa kabilang panig, tumakbo ang bida upang hanapin si Pulis Jae at binalaan siyang maghanap ng ligtas na kanlungan at huwag itong sabihin kaninuman. Pagkatapos noon, tinawagan ng bida si Jianji at sinabing hawak niya ang code. Nang marinig ito, ginamit ni Suoto ang buhay ng bida upang kapalit ng code. Tumawa siya ng malakas dahil alam niyang malapit na niyang pamunuan ang buong isla ng Timog. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid at maghanda na salubungin ang mga bisita. Sinundan din ni Jinlin ang bida na mag-isang pumunta upang iligtas ang tao. Sa kabilang panig, katatapos lang magtrabaho ni Yeongji at agad siyang pumunta sa tagpuan matapos matanggap ang mensahe ng bida. Pagdating niya, nakilala niya ang bodyguard ni Jinlin at hiniling na magtulungan sila para iligtas si Tangjing. Kasunod nito ay isang bag ng mga armas. Sa loob, napakatalino ng bida at hindi siya nagmadaling ibigay ang mga gamit hanggagi hindi niya nakikita si Jianji na ligtas. Nang makita ito, pumayag si Suoto na magkita ang dalawa. Nagkasala muli si Kwan Huang at ang resulta ay ikinulong siya sa isang silid kasama ang mga baliw. Nang marinig ito, sumigaw siya at humingi ng tulong ngunit walang saysay. Sa loob, gusto ni Tangjing na tiyakin ang buhay ni Jianji bago ibigay ang code sa kanya. Narinig niya na patuloy na nagtutulakan ang dalawa, ngunit mayabang na sinabi ng lalaking ito na papatayin niya rin ang nakababatang kapatid sa lalong madaling panahon. Sa labas, tinawag din ni Yeongji ang kanyang mga kasamahan upang iligtas ang hostage at hulihin ang salarin na gumawa ng maraming krimen. Kahit na iniimbestigahan pa, nagpa siya pa rin si Yeongji na kumilos upang protektahan ang kanyang minamahal. Paglipat ng eksena sa daungan, naghanda na si Suoto ng mga tao upang dalhin ang tuliro niyang kapatid sa ibang bansa upang magsimulang muli ayon sa kahilingan ni Tangjing. Sinabi niya ang kanyang huling salita sa kapatid na walang malay at pagkatapos ay isinuksok ang isang itim na bag sa loob ni Jianji. Alam ng bida na hindi na magkikita pang muli ang dalawa, kaya masakit sa kalooban niya na nagpaalam siya sa pamamagitan ng isang halik. Pagkatapos, pinaghiwalay niya ang dalawa upang dalhin si Jianji sa malayo. Sumigaw si Suoto sa matanda na hindi niya pinatay ang huling kapatid. Pareho silang hindi niya alipin. Nakita rin ni Jinlin ang eksenang ito mula sa isang sulok. Inutusan niya ang bodyguard na ipadala ang video ng pagkadakip sa bida sa kanilang kapitan. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan na huwag gawin ang anuman sa bida. Hayaan silang pumunta kay Tangjing dahil siya ang nakakaalam kung nasaan ang code. Siya naman ay magtatago sa likod dahil sa mata ni Tangjing, isa siyang mabait na ina. Sa loob, tinanong ni Suoto ang tungkol sa code, ngunit hihintayin ng bida na makarating si Jianji sa ibang bansa ng ligtas bago niya ibigay ang bagay. Paulit-ulit siyang nagbanta gamit ang isang salapang upang takutin ang kabilang panig na ibigay ang kayamanan, ngunit patuloy na nagpapalipas ng oras si Tangjing. Sa huli, ibinigay niya ang isang tumpok ng alahas upang siya na mismo ang maghanap. Nang makita ito, nagalit si Suoto dahil hindi ba ito isang pagsubok para sa kanya. Nagpanggap si Tangjing na wala siyang alam upang linlangin siya na umalis sa lugar. Sa kabilang panig, naaalala ng bida ang kanyang love at first sight habang wala siyang malay. Tinanggal niya ang kanyang posas nang bigla siyang lapitan ng mga tao sa barko. Sa kabilang panig, binanggit ni Tangjing si Kaka na nagpagalit sa kanya. Paulit-ulit na itinanggi ni Suoto na hindi niya pinatay si Kaka. Sa ibaba, nakabalik na ang bida sa lupa at kinaladkad ang sarili upang iligtas ang dilat. Kasabay nito, dumating din si Ihongji o Yeongji, ngunit hinarang siya ni Jianlin dahil napakaraming pulis ang kasama niya. Tiniyak ni Lingjin o Jinlin na magiging ligtas ang bida dahil sugatan ang kriminal. At ang mga tauhan sa tabi niya ay binili niya. Sa loob, dumating ang nakamaskarang bida at nagulat sa kanyang kuya na may mga pulis sa labas. Kaya, dinala niya ang lahat sa tabing dagat upang maghanda para sa pagtakas. Biglang nag-alsa ang tauhan at sinaktan ang tatlong magkakapatid, kaya hindi siya nakapaghanda. Ginawa ni Suoto ang kanyang sugatang katawan upang harangan ang kanyang nakababatang kapatid at makasakay ng ligtas sa barko. Nang makita ang malungkot na eksena ng kanyang kuya, labis na nalungkot si Jianji at nawalan ng malay. Pagkatapos mapatay ang mga tauhan, sinigawan ni Suoto si Jinlin at pagkatapos ay lumitaw siya at binaril siya. Bago siya pumikit, nasiyahan siya dahil sa wakas ay makakasama na niya si Kaka. Pagkatapos, nakipagtulungan si Jinlin kay Pulis Lee at naging magkasama. Lihim namang tinanggal ng bida ang maskara at nalaman na si Jianji pala ang laging nagliligtas sa kanya. Upang hindi siya mahuli ng
ng pulisya, itinapon niya ang maskara sa dagat. Maya-maya, dumating ang babaeng pulis na may dalang pagkain upang tingnan ang sitwasyon ni Kwan Suang. Nakatayo siya sa labas at nakinig sa bata na nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, kaya napuno siya ng galit. Kaya, pumasok agad ang babaeng pulis at inihagis ang bag ng pagkain sa mukha ng kabilang panig dahil sa pangangahas na makipagkalakalan ng kahalayan sa istasyon ng pulisya. Nang makita niyang mayabang pa rin ang batang lalaki, ibinunyag niya na si Jian Ji ay nasa ospital ngayon at hindi na nagbigay ng iba pang impormasyon. Biglang lumuhod si Kwan Suang at hinawakan ang paa ng babaeng pulis at nagmakaawang palabasin siya upang madalaw ang kanyang matalik na kaibigan. Naiinis ang babaeng pulis nang hawakan niya ang kanyang paa at nangako siya ng maraming bagay kaya lumambot ang puso nito at pumayag. Sa kabilang panig, naghihintay ang bida na magising si Jian Ji at naaalala nang tanggalin niya ang maskara ng misteryosong tao. Hindi niya inaasahan na iyon pala siya. Ang taong kasama niya sa loob ng maraming taon, nag-aalaga at nagmamalasakit sa isa't-isa. Pagkatapos, biglang nagising si Jian Ji, naaalala ang lahat at nagplano na ibunyag ang kanyang pagkatao kay Tang Jing. Ngunit pinili niyang huwag pansinin at bigyan ng atensyon ang ibang bagay na para bang wala siyang alam noong panahong iyon. Nag-aatubili ang bida at hindi alam ang gagawin kaya nagdahilan siyang kukuha ng bimpo para ipunas sa mukha ng kabilang panig. Nagpumilit si Jian Ji na tawagin si Tang Jing pabalik upang sabihin ang kanyang pagkatao, ngunit tinakpan niya ang kanyang tainga at ayaw makinig. Biglang dumating si Buyuan Cheng o Quan Cheng upang bisitahin ang kanyang matalik na kaibigan kaya nakatakas ang bida sa mahirap na sitwasyong ito. Si Jian Ji na may kailangang ayusin ay agad na humingi ng tulong kay Quan Cheng na ayusin ang kanyang mga gamit upang makauwi. Medyo natakot siya dahil kung umalis ang kabilang panig at magtanong ang doktor o pulis, sino ang mananagot dito? Ipinagbigay alam ni Quan Cheng sa kanyang matalik na kaibigan na suspendido na si Yong Yi kaya nalutas na ang kanilang panganib. Dinala ng bida ang palanggana ng tubig at agad na isinumbong ni Quan Cheng ang tungkol sa kanya. Nagulat si Quan Cheng at hindi makapaniwala na hindi man lang siya pinigilan, bagkus ay gusto pa niyang tulungan si Jian Ji na mag-ayos at makalabas agad. Sa kabilang panig, nag-aayos na si Yong Yi ng kanyang mga gamit at inilalagay sa sasakyan. Biglang tumakbo si Jia Yi at inaliw at tinanong siya at pagkatapos ay nag-usap silang dalawa sandali. Agad na pumunta si Yong Yi sa ospital upang bisitahin si Jian Ji upang malaman pa ang tungkol sa mga gangster sa larawan na nagpapatayan. Alam ng bida ang nangyayari at nakita niyang pinipigilan niya ang kanyang emosyon at ayaw magsalita kaya siya na ang nagligtas sa sitwasyon para sa kanya. Pagsapit ng gabi, dinalaw ng bida si Tang Jing habang natutulog ito. Agad siyang bumalik sa lihim na base, inimbestigahan ang mga kamakailang kaganapan at pagkatapos ay kumuha ng mga gamit at pumasok ng palihim sa bahay ni Jilin. Nagtago si Jian Ji sa likod ng puno. Kinuha ang kanyang telepono at nag-hack sa kamera ng bahay upang pakinggan ang usapan niya. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya kaya agad siyang tumakas. Pagbalik sa bahay, mag-isa sanang gagamutin ng bida ang kanyang dating sugat nang biglang dumating ang bida at sinigawan siya. Sa huli, lumambot pa rin ang puso ni Tang Jing at tinulungan siyang lagyan ng gamot ang sugat ng kabilang panig. Kinabukasan, nanlulumo si Yeong Ji na nanonood ng DE nang bigla niyang marinig ang balita na biglang namatay ang chief prosecutor dahil sa atake sa puso. Natigilan siya at hindi makapaniwala at pagkatapos ay tumayo siya na may namumulang mga mata at nagbigay ng huling pagbati sa kanya. Sa kabilang panig, naghihintay ang bida nang lumabas ang bida at pagkatapos ay umupo silang dalawa at nag-usap. Gusto niyang akbayan siya sandali ngunit tumanggi ang kabilang panig. Tumayo si Tang Jing at gusto niyang pumasok silang dalawa ngunit tumanggi si Jian Ji kaya kinurot niya ang tainga nito at pinilit siyang pumasok. Hindi sinasadyang nadulas silang dalawa at nahulog sa hagdan. Sinamantala niya ang pagkakataon na umikot at hinalikan sana ang kabilang panig, ngunit kinurot ulit niya ang tainga nito at hinila siya sa ibang lugar. Tumayo ang bida at sinigawan siya ng ilang beses at pagkatapos ay nahihiyang tumakbo papasok ng bahay. Sa kabilang panig, dinadala ng babaeng pulis si Kwan Suang kung saan. Nang magtanong siya, nalaman niyang pupuntahan niya ang kanyang ina, kaya labis siyang na-excite. Sinigawan siya ni Kwan Suang ng malakas, kaya wala na siyang masabi pa. Nagpalit ng paksa si Jian Ji at nagtaka kung paano niya nagawang makipagtalik sa isang estranghero sa kanilang unang pagkikita. Agad siyang kumuha ng bote ng gamot at ikinuwento ang tungkol sa mga kasalukuyang pressure sa trabaho. Hindi pinansin ng babaeng pulis ang sinabi niya at pinayuhan ang kabilang panig na alagaan ang kanyang sarili at huwag na itong gawin pa. Sa ganoong paraan, nagduda siya na baka may gusto sa kanya si Jay. Biglang pinahinto ng babaeng pulis ang sasakyan at balak sana siyang sigawan dahil sa mga kalokohan niya, ngunit nahiya siyang maging prangka. Dahil dito, tumanggi na lang siya para matapos na ang usapan. Kasabay nito, papunta ang bida at ang lalaking bida sa libing para magbigay-pugay sa kanyang kuya. Dahan-dahang lumapit si Jian Ji, kinuha ang panyo at inilagay sa kanyang ulo at hinawakan ang larawan ng namatay. Biglang nagpakita ang kaluluwa ng kanyang kuya at maingat siyang binigyan ng payo at nais humingi ng tawad kay Jian Ji dahil hindi na niya kayang protektahan o alagaan ng maayos ang kanyang kapatid. Maya-maya, habang naghahanda ang pamilya na kumain, nakita ng bida si Jian Ji na dumating at kasama pa si Min Do na hawak ang kanyang kamay, kaya medyo nadismaya siya.
Ang bata ay nakaupo at kumakain at naglalagay pa ng pagkain para sa bida sa harap mismo ni Tangjing. Nag-uusap din ang lahat tungkol sa dalawang taong iyon, hindi alam kung gaano na nainis ang bidang babae na nakaupo roon. Sa kabilang banda, dumating si Jinlin at pumasok sa kotse upang makipag-usap kay Yongji. Naghahanda siyang gumawa ng malaking bilang ng mga peking silver card, ngunit kapag inilipat ito sa dagat, nagkakaroon ng pagbabago sa paggana. Kung nais niyang ligtas na makabalik ang mga peking card sa isla, kailangan niyang humiram ng kapangyarihan mula sa pulisya sa hangganan ni Yongjay at kung tutulungan niya sila, magiging totoong card ito. Nagbago ang eksena, nakatayo ang dalawang tao sa harap ng libingan sa tabi ng dagat. Sinisisi ng bida ang matanda dahil hindi niya maintindihan kung bakit itinuturing ng mga kapatid ang isa't isa bilang sariling ama at lubos na tapat. Ngunit lahat sila ay ginagamit niya na parang isang kasangkapan ng walang awa. Hindi maintindihan ni Yongji kung bakit hindi siya pinatay ng kanyang ama at pagkatapos ay kinuha niya ang baril at gusto niyang barilin siya ng kalaban o palayain ang bida. Nais ng matanda na gawin ng kanyang anak ang isang huling bagay para sa kanya at pagkatapos ay palalayain si Yongji. Nang gabing iyon, pumunta si Tangjing sa kwarto upang tingnan ang kalagayan ng sugat ng bida at nahuli ang dalawang tao na nandoon. Kaya tumalikod siya upang bumalik ngunit tumakbo si Yongji upang yakapin siya at pigilan. Agad na binitawan ng bida ang kamay ng kalaban, tumakbo upang payuhan si Mingzu at umalis kaagad. Ayaw ng bida na umalis si Tangjing kaya hinila niya ang kamay nito at binigyan siya ng isang sorpresang halik. Dahilan para mapaiyak si Mingzu na nakatayo roon at nakasaksi. Maya-maya, muntik nang masagasaan ang bidang babae habang tumatawid sa kalsada. Si Yongji pala iyon, kaya umuwi silang dalawa upang uminom ng beer at mag-usap tungkol sa kanilang love life at tungkol din sa pagkakaroon niya ng isang drive na naglalaman ng ebidensya ng mamamatay tao. Kasabay nito, may lokasyon si Tangjing ang bida, kaya sinundan niya ito hanggang sa lugar at tumayo siya sa tapat ng gusali at nagmamasid. Galit si Yanje dahil sa pagtawag ng paulit-ulit, ngunit hindi sinasagot ng kabilang panig kaya nag-order siya ng maraming pagkaing i-deliver sa bahay ng bida. Hindi niya alam kung sino walang hiya ang gumawa nito. Biglang napansin ni Tangjing na may maraming missed calls mula kay Yanje kaya naisip niyang nilagyan pala ng tracker ang kanyang telepono. Kaya pala palagi siyang nakikita ng lalaki. Alam niyang sinusundan siya ng kalaban kaya agad siyang nag-isip ng isang prank kay Yanje. Hindi na nakayanan ng bida na makita si Tangjing na lalong nagiging close kay Yongji kaya pinuntahan niya ito sa bahay. Sumugod siya sa bahay at nagdahilan na dumadaan lang siya, ngunit sa totoo lang ay may gusto siyang sabihin sa bida. Dahil sa medyo ilang ang tatlo, nagmamadaling hinila ni Tangjing si Yanje palabas. Nag-away silang dalawa sa labas ng bahay. Ang problema ay hindi tinatanggap ng ama ng lalaki ang kanilang relasyon at itinutulak ang bida na makasama si Mingzu. Nagagalit si Tangjing at sinabi ang lahat ng kanyang sama ng loob. Kaya ngayon, wag na siyang hanapin ng bida. Bumalik na lang daw siya kay Mingzu para magkaroon ng mas magandang buhay. Tiniyak ni Yanje na ang kanyang magandang kinabukasan ay ang makasama lamang siya. Kinabukasan, magkasama silang kumakain ng mag-ama. Gusto ng bida na tanungin kung ano ang huling misyon. Naniniwala ang ama na mula ngayon, ang pagkakakilanlan ng kanyang anak bilang ang masker ay magiging nakaraan na. Kailangang mag-aral ng kaalaman sa pamamahala. Kapag lumawak na ang korporasyon sa buong mundo, aalisin nila ang mga iligal na benepisyo. Ngunit bago iyon, marami pa silang kalaban na kailangang lipulin. Kaya si Yanje ang pain upang ilabas ang mga kalaban para mahuli nila ito ng sabay-sabay. Sa panahong iyon, lilitaw ang tagapagmana. Nang hapong iyon, dumating ang mag-ama sa party. Ipinakilala niya si Yanje sa mga malalaking stockholder doon. Umalis ang bida at pumunta sa ibang mesa, nag-iisip kung dapat ba siyang mag-text at kamustahin si Tangyong o hindi, nang biglang dumating si Mingzu. Nag-uusap silang dalawa nang makita nila ang bidang babae na dumating kasama si Yongji. Alam niya na ang party na ito ay ang pag-iisang dibdib niya at ni Mingzu, ngunit gusto pa rin niyang dumalo upang batiin sila. Maya-maya, tumayo si Xili at nagbigay ng talumpati tungkol sa huling focus ng party ngayong araw. Ang dalawang ito ay magkasama na lumaki mula pagkabata. Opisyal niyang inihayag na nagsisimula na ang seremonya ng pag-iisang dibdib ni Nagyens, Mingzu at Yanje. Nagulat ang bida at hindi makapaniwala, akala niya ay ito ay party lamang para makilala ang mga si. Samantala, nakatayo ang bidang babae at nasaksihan na ang taong gusto niya ay nagpapakasal na sa iba. Parang dinudurog ang kanyang puso. Nagtangka si Tianvis Mingzu na hawakan siya dahil may mga bagay na hindi kasing simple ng inaakala nila at wala silang pagpipilian, kaya huwag na niyang pahirapan si Xili. Nilapitan siya ni Xili at pinilit ang bida na kunin ang singsing at isuot ito sa kanya at nagbanta na umarte siya ngayon, kung hindi, huwag siyang sisihin kung gagamit ng mga paraan ang isang ama tulad ni Xili. Kinuha ni Yanje ang singsing at lumapit kay Mingzu, ngunit nag-aalangan pa rin siyang isuot ito sa kanya. Biglang lumiko ang bida patungo kay Tangjing, ngunit hinarangan siya ni Yongji upang protektahan siya. Lumapit si Jianji upang hilahin
bisitahin siya palabas dahil pribadong bagay nila ito, kaya huwag niyang ipaghalo ang personal at profesional. Hindi na gustong maghintay pa ni Yanji at nagtapat na ng pag-ibig sa bida at isinuot ang singsing sa kanya. Binuhat siya ng bida at nagdeklara na sinumang humadlang sa kanila ay mananagot sa sariling kahihinatnan. Binuhat siya ni Yanji palabas at gusto agad niyang huminto. Tinangka niyang tanggalin ang singsing at nandoon pa ang fiance ni Yanji. Biglang hinalikan ng bida si Tangjing kaya nanlaban siya, ngunit hindi ito mahalaga. Pagkatapos, sumakay silang dalawa sa kotse at tumakas dahil alam nilang hindi sila titigilan ni Xili kung mahuli sila. Mabilis silang nagmaneho upang iwanan ang mga bodyguard sa likod at nandoon din ang Lady Police at si Quantra. Natakot siya dahil hinayaan niyang magmaneho ang kanyang anak, ngunit wala na siyang magagawa kundi ang humigpit lang sa seatbelt at magdasal. Sa huli, sa tulong ng pulisya sa trapiko, nagawa nilang iwanan ang mga humahabol. Magkasama silang nakaupo sa isang bangka malapit sa dalampasigan. Sabi ng bida, talagang pinagsisisihan niya ang mga sinabi ni Tangjing noong gabing iyon. Mula sa sandaling isinuot ni Jianji ang maskara, naging kasangkapan siya ng kanyang ama. Upang gantihan ang ama para sa kalayaan sa hinaharap, hindi pa siya sumuway sa anumang utos noon. Sinabi ng bidang babae na ang panahong ito ang pinakamagulo at pinakamapanganib na oras sa kanyang buhay. Sa kabila ng kidnapping na muntik na niyang ikamatay, pinili niyang hindi umalis dito. Dahil alam ni Tangjing na si Jianji ay palaging nasa tabi niya upang protektahan siya, kaya hindi siya natatakot. Sa totoo lang, naisip niya ng mabuti ngayong araw na kung magkasama ang dalawang iyon, pipiliin niyang batiin siya. Ngunit natuklasan ni Tangjing na hindi niya ito magagawa at labis siyang naiinis kapag nakikita niya ang dalawang iyon na magkasama. Kaya ayaw na niyang magpanggap dahil talagang mahal niya si Jianji at gusto niyang magkasama sila. Naghahanda na sana silang maghalikan nang biglang may malaking alon na tumama sa kanila at bumagsak sila sa buhangin. Maya-maya, binisita nila si Jinlin at ang pagbati niya ay panaihawak at haplo sa kipad sa kamay ng bida. Nagkunwari ang dalawa na hindi ayos ang bida. Kailangan niyang magbawas sa buong araw, kaya kailangan niyang makigamit ng banyo. Kaya, sinamantala ni Jianji ang pagkakataon na makapasok sa kwarto ni Jinlin upang maghanap ng ebidensya. Sa oras na ito, bumalik ang bodyguard upang magulat sa kanya na hinarang ang barko at hindi makapasok sa port at kailangan ng sertipiko mula sa istasyon ng pulisya. Matagal na naghintay ang bida, kaya nagkunwari siyang nahulog ang baso upang maakit ang bodyguard para makahanap siya sa kanya. Naghahanap ang bida nang bigla siyang nakarinig ng ingay. Nagtago siya sa likod ng pinto at akmang susuntukin siya, ngunit ang kanyang kasintahan pala ang dumating. Nakita ng dalawa ang file na nakasulat ang pangalan ni Yongyi at nagmamadali silang hinanap ito. Paglabas nila, nakita nila si Jinlin na nakatayo roon. Inulat ng bodyguard sa kanya na may pumasok sa study room, kaya nagdahilan ang dalawa na nag-away sila at hindi sinasadyang napasok ang maling kwarto, kaya nakataka sila. Tumawag si Jianji sa kanyang ama sa sasakyan at nagpalitan sila ng kipad para sa kalayaan niya at nagbigay pa ang bida ng impormasyon tungkol kay Yongji. Agad siyang tumawag sa pulisya para magalit. Hindi niya inaasahan na ang taong laging gumagawa ng tama ay isa palang aso ng Han King Corporation. Kung kumalat ang tungkol sa kanilang dalawa, baka magunaw pa ang langit ng South Island. Kaya inimbitahan ni Xili si Yongji na makipagtulungan ng patas. Kung ano man ang ibinigay sa kanya, doble ang ibibigay niya at ibabalik pa ang posisyon nito. Nang gabing iyon, si Xiang Wei ay nagtatago at kinukuhanan ng litrato sina Jinlin at Yongji nang hindi sinasadyang natapakan niya ang isang tuyong sanga. Kaya siya ay natuklasan, ngunit nang kukunin na sana niya ang kanyang baril, may bodyguard na nakatutok ng baril sa ulo ni Xiang Wei mula sa likod. Hindi nag-atubili si Jinlin at binaril agad ang kalaban upang bawasan ang mga taong nakakaalam at mabawasan ang panganib. Naibalik na rin sa posisyon si Yongji at masiglang sinalubong ng kanyang mga tauhan. Biglang may lumapit sa kanya at nagbigay ng file na nagsasaad na may isang barko ng kargamento na hindi inaprubahan kamakailan. Kaya pumunta ang hepe upang tanungin ang chief supervisor tungkol sa sitwasyon at agad siyang tumawag sa Customs Bureau upang suriin ang file ng kargamento at bibigyan agad ng permit. Sa kabilang banda, umuwi ang bida at hinarap ang kanyang ama. Gusto niyang gamitin ang sarili bilang pain, ngunit dapat niyang pakawalan si Tangjing. Nagbalak siyang sirain ang pangako at huwag na siyang pakawalan at gusto niyang mas mag-isip pa si Jianji bago magsalita. Nais ng bida na pakawalan ng kanyang ama ang kanyang kasintahan at kung kukunin lang ng kalaban ang mga K-code, susundin niya ito. Nais ng ama na humingi ng tawad ang kanyang anak kay Tian Mingzhu at agad na pakasalan si Mindu at pagkatapos ay magpapadala siya ng mga tao upang imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ni Kaka. Galit si Jianji at hindi niya matanggap ang labis na pamimilit ng kanyang ama. Kaya kukunin niya mismo ang mga K-code para sa kanya. Galit si Xili, kinuha niya ang baril at gusto niyang barilin ang suwail na anak, ngunit hindi ito natakot. Sa kabutihang palad, bigla siyang inatake sa puso, kaya pinakiusapan niya ang butler na huwag hayaang makalabas si Jianji kahit isang hakbang.
Sa kabilang banda, dumating si Yongji upang kausapin ang bidang babae at ikinadena niya si Tangjing sa kotse upang hindi ito makatakas sa lugar na ito. Gusto ng bidang babae na tawagan ang kanyang kasintahan, ngunit hindi siya pinahintulutan ng opisyal ng pulisya, kaya nagkunwari siyang sumasakit ang tiyan niya. Nang buksan ni Yongji ang posas, agad na binuksan ni Tangjing ang pinto at tumakas. Pagkatapos niyang maglakad ng ilang saglit, bigla niyang nakita ang mga bodyguard ni Jinlin na paparating upang tumulong. Nakaramdam ang bidang babae na may masamang nangyayari, kaya agad siyang tumakbo papasok sa isang abandonadong gusali. Nagtago si Tangjing sa isang kwarto, nilock ang pinto at binaliwala ang pagkatok ng mga bodyguard at naglabas ng telepono upang tawagan si Giant J. Sa kabilang banda, upang makalabas ang bida, kailangan niyang talunin ang butler sa hand-to-hand combat. Ayaw niyang kalabanin ang kanyang master, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian, kaya nagkaroon sila ng matinding laban. Kasabay nito, dumating si Yongji na may hawak na baril at pinilit ang bodyguard, ngunit nanlaban ito. Nagkaroon sila ng solo fight, ngunit napakalaki ng agwat, sinipa niya ang bodyguard at tumama sa pinto kaya ito ay bumagsak. Bigla nilang nakita ang bidang babae na nakatayo roon na nilulunok ang key code at wala silang nagawa. Pagkatapos, si Tangjing ay sumusuka ng sumusuka, ngunit hindi niya mailabas ito, kaya sinamahan niya ang opisyal ng pulisya palabas ng lugar. Biglang dumating si Jinlin, kasama ang maraming bodyguard, at pinilit siyang sumama sa kanya pabalik. Nakita ni Yongji na marami sila at may mga baril pa, kaya wala siyang nagawa kundi hayaan si Tangjing na sumama kay Jinlin sa kotse. Nagbitiw ng matatamis na salita si Jinlin sa bidang babae at pagkatapos ay nagulat ang bodyguard ng balita. Nilunok niya ang key code. Agad na nagbago ng ugali si Jinlin at galit na hinarap si Tangjing. Maya-maya, sinuri siya ng scientist, ngunit hindi pa rin makita ang key code. Sa labas, kinukubkob na ng mga pulis ang lugar at lumalabas na ibinigay na pala ng bidang babae ang chip kay Yongji. Matagal na silang naghanap, ngunit hindi pa rin nila makita ang key code, kaya agad na inutusan ni Jinlin ang kanyang mga tauhan na hiwain ang tiyan ni Tangjing upang kunin ito. Ang bidang babae, na nasa panganib, ay mabilis na sinabi na may dala siyang sanggol sa sinapupunan, kaya agad na pinahinto ni Jinlin ang operasyon na ito at nag-isip ng ibang paraan. Inutusan ng bodyguard ang doktor na kunin ang chip nang hindi ginagalaw ang sanggol sa tiyan. Biglang dumating ang bida at sinuntok ang lahat ng bodyguard at itinulak ang kanyang kasintahan palabas habang siya lang ang naiwan upang lumaban. Sa loob, nagkaroon ng matinding barilan, ngunit naghihintay lang ang pulisya ng pagkakataon upang makuha ang lahat. Nang kukulong na sana ang mga tauhan niksili at babarilin na si Jinlin, sa wakas, sumugod ang pulisya at kinubkob ang lahat. Dahil sa buhay ng kanyang anak, hiniling niya sa pulisya na pakawalan ang dalawang tao upang sila na lang ang manatili at magdusa. Biglang sinunod ng bodyguard ang utos ni Jinlin at binaril ang mga tangke ng gas, kaya nagkaroon ng malaking pagsabog. Hinayaan niya ang kanyang amo na tumakas at siya lang ang lumaban sa lahat, kaya nabaril siya at namatay doon. Hinabol ng opisyal ng pulisya palabas, ngunit nakita niya na nakasakay na si Jinlin sa speedboat at nakalayo na. Tumingin siya pabalik, alam niyang nasa kamay niksili ang kanyang anak, ngunit wala siyang magawa kundi sumigaw na lamang sa sakit. Naalala ni Jinlin ang bilin ng kanyang asawa na pigilan ang kanyang ambisyon, kung hindi, ang maidudulot nito ay tiyak na hindi lamang isang maliit na sakuna. Kaya dahan-dahan niyang kinuha ang baril. Nagpasya si Jinlin na tapusin ang sarili sa dagat. Pumasok ang dalawang tao sa bangka ng pulis at binaril upang sirain ang lahat ng virtual money roon. Ngayon, wala na silang dapat ipag-alala. Lumabas na si Yeongji ay nakikipagtulungan na kay Xili upang magkasamang umunlad. Bumalik siya sa study room ni Jinlin at hinanap ang mga bank statement at agad na sinunog ang mga ebidensyang ito. Ang bida at ang bidang babae ay umuwi ng mapayapa. Gusto ni Tangjing na kumain ng marami upang mailabas ang key code sa pamamagitan ng pagsuka. Gusto ni Giant G na dalhin siya sa ospital, ngunit natatakot siya sa surgery. Biglang naisip niya ang isang paraan, hihingi siya ng tulong kay Tian Mingzu dahil isa siyang magaling na doktor at baka makatulong siya sa bahay. Pagkarinig ng pangalan na iyon, agad na nagselos at nagalit ang bidang babae kaya hinila siya ng kanyang kasintahan at hinalikan. Habang naglalambingan silang dalawa, biglang nakaramdam ng pagduduwal si Tangjing kaya dali-dali siyang tumakbo sa banyo. Iniwan ang kanyang kasintahan na naguguluhan, iniisip na dahil sa halik kaya nangyari iyon. Sa kabilang banda, si Qing Wendidede ay naglalakad sa kalsada nang makita niya ang isang pamilyar na pulang sasakyan na papalapit. Si Kay pala ang pulis na naghahanap sa kanya at pinasakay siya sa sasakyan. Nakaupo si Qing Wendidede sa kotse at nagdesisyon na tumanggi na sumama kay Giant J. Ngayon ay may iba siyang gagawin at ayaw niyang sumama sa kanya, kaya binaliwala niya ang sinabi ng pulis na si Kay at umalis na. Maya-maya, pinuntahan ni Qing Wendidede ang bahay ng bidang babae, ngunit hindi niya inaasahan na nandoon din si Giant J. Nang bumaba ang bida at sinabing ginagamot si Tangjing, nagdahilan siya ng ibang bagay at umalis. Hinabol ng pulis na si Kay ang kalaban at pagkatapos ay magkasama silang pumunta para sa kanilang pribadong gawain. Sa itaas, si Mingdu kasama ang dalawang babaeng nurse ay naghahanda na puwersahin ang bidang babae na sumailalim sa endoscopy, ngunit ayaw niyang makipagtulungan. Sa kabutihang palad, dumating si Giant G upang aliwin siya, kaya pumayag siyang magpa-endoscopy. Una, kailangan siyang bigyan ng anesthesia, habang ang bida naman ay kumukuha ng dugo upang gamutin si Xili.
Habang ang bida ay nahihilo at nawalan ng malay, nakita niya si Mingzu na ginagawa ang isang bagay upang patayin siya para makuha ang banga. Nagising bigla si Tang Jing at napagtanto na ang mga naisip niya ay isang bangungot lamang. Sa wakas, nakuha na ni Song Xiaoji ang chip ngunit tiyak na hindi na ito magagamit. Matapos ihatid ng bidang lalaki si Mingzu Yi, bumalik siya sa silid upang makipag-usap sa kanyang kasintahan. Nangako si Jian Ji na sa hinaharap ay ayusin niya ang lahat ng pinakamahusay upang makasama niya ang kanyang kasintahan na umalis sa lugar na ito. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang ama upang alagaan ito at pinayuhan na sa edad niya ngayon ay dapat siyang magpahinga na. Ang pundasyon ng kanilang pamilya ay matatag na kaya hindi na niya kailangang mag-aksaya ng enerhiya tulad ng ginagawa niya ngayon. Nalaman ni Xili na sa lugar na ito ay halos sila ang nag-iisang pamilya pero nakakagulat dahil ang mga kalaban ay patuloy pa ring nagbabantay. Kung patuloy siyang mamumuhay ng walang iniisip, maglalaho lamang siya. Lumabas ang mag-ama upang magpahangin. Naaalala ni Xili na ang unang misyon na ibinigay niya sa kanyang anak ay sa lugar na ito. Mabilis at malinis ang ginawa ng bida, kaya masasabing perpekto at walang kahihiyan. Ngayon, kailangan nang umalis ni Jian Ji at ang pagdating niya ngayon ay para lamang magpaalam kay Xili. Kung sakaling dumating ang araw na napagod siya at nais nang umuwi, aalagaan siya ng bidang lalaki at ni Tang Jing. Nagkasama silang tatlo upang magpaalam sa puntod ng ina ng bida nang hindi alam kung kailan makakabalik ang bida at ang kanyang kasintahan. Lumapit si Tang Jing sa puntod upang batiin siya, ngunit bigla siyang nagulat nang malaman na ang larawan doon ay ang kanyang ina. Nalaman ng bida ang kwento at napagtanto na ang kanyang kasintahan ay ang taong pinakamalaking alalahanin ng kanyang ina. Nagulat si Quan Zhuang at hindi makapaniwala na ang dalawang nagmamahalan ay magkapatid. Sinabi ni Jian Ji na siya ay isang ampon at walang kaugnayan sa dugo, kaya nagkaroon ng kapayapaan ang kanyang kaibigan. Ngayon, ayaw na umalis ng bida kundi gusto niyang hanapin ang kanyang biological na ama. Kaya nagpasya siyang mag-isa na lang at hindi na kailangan ang tulong ng sinuman, kaya mananatili ang kanyang kasintahan sa bahay upang hintayin si Tang Jing na bumalik. Kasabay nito, hinahanap ni Police Lee ang mga record ng ina ng bidang lalaki at bigla siyang may naisip kaya agad siyang pumunta sa bahay ni Tang Jing upang hanapin ito. Ang bida ay nasa Kaixili ngayon, inilabas niya ang litrato ng kanyang ina at nais niyang tanungin ang kanyang kasintahan kung may kaugnayan siya sa taong ito. Nang sinabi niya na ito ay ang kanyang yumaong asawa, nagulat si Tang Jing at hindi makapaniwala. Sinabi niya sa wakas na siya ang anak na babae nito, ngunit walang reaksyon si Xili. Hindi niya rin matiis na makitang magkasama ang bida at si Jian Ji. Pinalayan niya ang kanyang bodyguard upang kontrolin si Tang Jing at sinabi ang katotohanan. Bago ikasal ang kanyang mga magulang, nakialam si Xili at siya at ang kanyang ina ang nagmamahalan kaya sila ang nagkatuluyan. Ang bida at ang lalaking bida ay ang kanyang tunay na anak kaya hindi siya makapaniwala sa katotohanan at sumigaw siya at sinisi ang kanyang kasintahan sa pagsisinungaling at sa pang-aagaw sa pag-ibig ng iba. Noong gabing iyon, bumalik ang bida sa bahay at umiiyak habang inaalala ang kwento ng kanyang ina. Nananatili lamang si Jian Ji sa labas at tahimik na binabantayan ang kanyang kasintahan. Kinabukasan, pumunta ang bida kay Xili at agad siyang naglabas ng baril bilang babala. Sumuko siya at nagmakaawa sa kanyang kasintahan na patawarin si Tang Jing at tatanggapin niya ang anumang parusa. Dito, nagising ang bida nang may marinig na katok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Song Xiaoji na dumating upang sabihin na hindi sila bagay. Kaya, hinihiling niyang lumayo siya sa kanya at kung mananatili silang magkasama, hindi lamang ito magiging hindi kapaki-pakinabang kundi mas masasaktan din sila. Ibinigay ni Mingzu sa kanyang kasintahan ang isang papel na nagpapatunay na 70% silang tugma bilang mag-ama kung malaman ni Jian Ji ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ba niya sisihin si Tang Jing at tataka sila? Sa kabilang banda, pinapalo ang bidang lalaki, ngunit hindi siya sumusuko. Gusto pa rin niya na sampalin ang kanyang ama ang kanyang opinyon. Nagalit siya at kinuha ang baril upang barilin ang kanyang walang kwentang anak. Nang makita ni Xili na hindi natatakot ang kanyang kalaban, akmang pipigain niya ang gatilyo nang biglang marinig niya ang boses ng bidang babae. Tumakbo si Tang Jing upang itulak siya palayo at protektahan ang kanyang kasintahan. Akmang aalis na silang dalawa nang pigilan sila ni Xili. Sinabi niya sa wakas na sila ay mag-ama sa dugo at kung bakit kailangan niyang saktan si Jian Ji ng ganito. Nagulat ang bida sa balita, ngunit hindi niya inakala na ito ay totoo. Biglang tumakbo si Mingzu at hindi na niya gustong makita ang mga puwang na lumalaki kaya ibinigay niya ang papel ng Eddie sa kanya upang tingnan. Nagulat ang bida at kinwestiyon ang kanyang ama kung totoo ba ito. Kinumpirma niya ito at sinabing nakakalungkot lang na ang kanyang ina ay hindi si Tuvan. Sa wakas ay inamin ni Xili na lumaki siya kasama ang mga magulang ni Tang Jing. Ang ama ni Tang Jing ay isang walang pusong hayop na walang awa sa pagkuha ng kanyang ina. Noong buntis ang kanyang ina, inudyukan ni Xili ang kanyang lola na gamitin ang sangkap upang pilitin siyang pumayag sa kasal. Kinuha niya ang buhay ng ama ni Tang Jing upang pilitin siyang pumunta rito. Ang bida ay nasasaktan at hindi makapaniwala at inakala na nagkamali ang kanyang kalaban. Hindi siya aalis sa tabi ni Jianxi at bilang anak ng taong iyon, isisiwalat ni Tang Jing ang sitwasyon ni Xili. Mananalo ang mabuti
laban sa masama ay makakatanggap siya ng kaparusahan. Kinabukasan, nagmamadali silang lahat na sumakay sa sasakyan upang tumakas, ngunit kailangan muna nilang bisitahin ang puntod ng kanyang ina. Habang akmang aalis na ang tatlo, biglang dumating si Xili na may kasamang mga tao at pinalibutan sila. Naglaban ang dalawang panig, ngunit napakarami ng kanyang mga tauhan, kaya nasakop nila ang dalawa. Gusto ng bida na siya na lang ang puntiryahin ng kanyang ama at palayain ang kanyang mga kasama. Kahit pa magkadugo sila ni Xili, hindi na niya ito matitiis. Sa galit, sinampal niya ang kanyang walang kwentang anak. Ang landas na ito ay inilatag na para kay Jianxi at kailangan niya lang itong lakaran upang maging tama. Mula ngayon, ang pamilya ay magiging malinis. Kung ang damdamin ay ang pinakamalaking demonyo sa puso ng bida, pumili siya ng isa sa dalawang ito upang magpatuloy sa buhay. Hindi na matiis ni Quantrang kaya sinabi niyang mamamatay na siya, kaya barilin na siya. Agad na sinunod niya ang hiling ng kanyang kalaban at inutusan ang kanyang mga tauhan na itapon siya sa dagat. Nagulat ang dalawa nang makita ang kanyang mga tauhan na itinapon si Quantrang sa ilalim. Hindi maintindihan ng bida kung bakit hindi pa rin tapos ang kwento kahit na may namatay na. Inakala niya na kusang loob na namatay ang kanyang kalaban at hindi siya ang pumili kaya kailangan ng mamatay ng bidang babae. Si Tang Jing ay umiti na lang at tinanggap ang kanyang kapalaran na itapon sa dagat. Nakita ni Jianxi ang taong mahal niya na nangyari ito at sumigaw lamang siya sa sakit. Sa sobrang galit, nagsuka siya ng dugo at nawala ng malay. Dumating ang pulis kalaunan ngunit nakatakas na silang lahat. Bumalik ang bida sa bahay at ginamot ng doktor at nakita niya ang imahe ng kanyang ina at ni Tang Jing. Kasabay nito, ang mga maninisid ay magkasama sa ilalim ng dagat ngunit hindi pa rin nila makita ang dalawa. Sa kabilang banda, isinuot ni Jianxi ang maskara na may hugis ng demonyo at naghanda siyang salakayin ang mga bodyguard sa kasino. Nalaman din ni Yang Zi at ng mga pulis ang balita at nagpadala sila ng mga tao upang imbestigahan ito. Pagdating nila, nagalit ang manager dito dahil 2 oras na siyang tumatawag bago sila dumating. Sa sandaling ito, nakatanggap si Yang Zi ng isang tawag na nagsasabing ang bodega ay inaatake ng isang estranghero. Agad na pumunta si Yang Zi upang tingnan ang sitwasyon. Ang lalaking nakamaskara pala ang umatake. Nagkatinginan silang dalawa, ngunit nang makita ni Yang Zi ang chip sa kamay ni Jianxi, nagulat siya dahil maaaring alam ng bida kung nasaan si Tang Jing. Isinantabi muna ang bagay na ito. Ang layunin ni Jianxi sa pagdating dito ay upang makipagtulungan si Yang Zi sa kanya upang ibagsak ang pamilya at ipagkanulo si Xili. Pagkatapos ng isang pag-uusap, sa wakas ay pumayag si Yang Zi. Sa kabilang banda, si Xili, sina Yang Zi at ang kanyang assistant ay nagplano rin upang kunin ang ilang maliliit na club bago makuha ang mga mas malalaki. Nang gabing iyon, maraming mga kaguluhan ang naganap na nagbigay ng sakit sa ulo sa pulisya dahil sa mga plano ni Xili. Maraming mga opisyal ang dinala sa ospital dahil sa pag-atake ng mga masasamang loob. Nang bumaba si Yang Zi sa kotse, nagulat siya nang makita si Jianxi na nakaupo doon. Lumabas na ang bida ay dumating upang ipaalam kay Yang Zi ang tungkol sa mga plano ni Xili at ibinigay sa kanya ang isang folder ng mga club na maaaring salakayin niya sa susunod. Pagkatapos, mag-isang pumunta si Jianxi sa bahay ni Xili. Mabilis na hinarap ang mga bodyguard at kumuha ng baril upang patayin siya. May kakayahan siya, ngunit nang banggitin ni Xili ang mga sakit na dinanas ni Jianxi, hindi na siya nangahas na barilin ito at umiyak lamang. Sa labas, pinapunta ni Yang Zi ang mga pulis upang tumulong ngunit nang makatanggap siya ng tawag mula kay Xili, mag-isa siyang pumasok. Pagkapasok niya pa lang sa pinto, agad siyang napigilan. Pagkatapos, lumapit si Xili at sinabi na mula ngayon, kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang puntahan si Jianxi dahil siya na ngayon ang tagapagmana. Tapos na ang lahat ng ari-arian dito. Hindi pa naiintindihan ni Yang Zi ang sinabi nito nang bigla siyang mag-knockout. Pagkatapos, lumapit si Xili kay Jianxi at sinabi ang ilang salita bilang paalam. Pagkabalik pa lang niya sa kanyang upuan, lumapit ang kanyang assistant na may baril at pinatay si Xili na ikinagulat ng bida. Pagkatapos, lumapit ang assistant at ibinigay kay Jianxi ang isang papel na may maraming nilalaman. Sinabi sa kanya na ang huling hiling ni Xili bago siya mamatay ay mamatay sa kamay ng isang mahal sa buhay at ayaw niyang mamatay sa kamay ng iba. Matapos sabihin iyon, pinatay niya ang kanyang sarili na nagdulot ng labis na sakit kay Jianxi nang mawala ang 2 taong dating napakalapit sa kanya. Nang magising si Yang Zi, nalaman niya ang balita at ang hamon ni Jianxi. Dahil dito, nagalit siya at sinira ang lahat. Mula noon, si Jianxi ang naging bagong chairman at ang lahat ng matatanda ay kailangang yumuko sa harap niya. Sinabi lang ni Jianxi na mula ngayon, sinuman ang magtaksil o lumaban ay makakatanggap ng masakit na wakas na nagpapatigil sa lahat. Sa labas, si Yang Zi ay nasa kotse at nagplano na salakayin ng mga pulis ang ilang mga club ni Jianxi na tila may pinaplano siya. At totoo nga, maya-maya lang ay may isang sugatan na nagbigay ng balita kay Jianxi na sinalakay at inaresto ng pulisya ang ilang mga club. Kahit dumating ang abogado, hindi pa rin nila pinakawalan ang mga tao na nagpilit sa bida na pumunta roon ng mag-isa. Sa loob ng silid ng pagtatanong, naglabas si Yang Zi ng mga banta at ilang ebidensya upang kasuhan si Jianxi. Ngunit sa kanyang kakayahan, paano siya mahihirapan sa mga salitang iyon? Kahit na maaari siyang maaresto, ayaw pa rin ni Yang Zi na sundin ang kanyang mga salita.
Sa kabilang banda, nang tiningnan ni Jianzi ang TV, nagulat siya nang makita ang isang clip na nagpapakita kung paano si Yang Zi ang sanhi ng isang aksidente na nagresulta sa pagkamatay ng isang babae. Hindi makapaniwala si Jianzi sa kanyang nakita at umiyak siya ng husto. Kasabay nito, si Tang Jing at ang kanyang kaibigan ay abala sa paghukay sa pader upang makalabas. Mahirap na nga, pero nang sumilit sila, isang grupo ng mga bodyguard ang agad na nagtutok ng baril sa kanilang ulo. Lumabas na ang mga taong iyon ay mga tauhan ni Jianzi at hindi pa nila binibigyan ang mga ito ng isang masaganang pagkain. Sa sandaling ito, nakatanggap ang bodyguard ng isang tawag na nagsasabi na tinalikuran na ni Jianzi ang lahat upang isumbong si Yang Zi. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Tang Jing upang hanapin siya. Sa daan papunta, tinawagan ni Tang Jing si Yang Zi upang itanong ang sitwasyon ni Jianzi. Tiwala siyang makakahanap siya ng ilang ebidensya pa upang ikulong si Jianzi. Hindi ito nagustuhan ni Tang Jing kaya humingi siya ng pulong kay Yang Zi upang mag-usap. At hindi niya alam kung paano, ngunit pagdating niya, ang dalawa ay nakatali sa isang bahay. Dumating si Yang Zi at hiniling kay Tang Jing na sumapi sa kanyang panig. Kung makakamit niya ang kanyang mga layunin, si Jianzi ay ligtas na makakalabas. Ngunit hindi niya pinansin ang mga salitang iyon at nagtiwala lamang kay Jianzi. Dahil dito, nagalit si Yang Zi at sinampal ang bida. Bumalik sa silid ng pagtatanong nang malaman ni Jianzi na si Tang Jing ay nasa kamay ni Yang Zi at maaaring nasa panganib anumang oras, labis siyang nag-alala. Sa kabilang banda, dumating si Jianzi sa lugar kung saan nakakulong sina Tang Jing at Quan Cheng. Sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban, mabilis niyang natalo ang bodyguard at matagumpay na nailigtas ang dalawa. Sa istasyon ng pulisya, habang brutal na sinasaktan ni Yang Zi si Jianzi, pumasok ang dalawa. Sa ebidensyang hawak ni Jianzi, nais niyang aminin ni Yang Zi ang kanyang kasalanan. Ngunit matigas pa rin siya at ayaw umamin kaya napilitan si Jianzi na magpaputok ng baril na ikinasugat ni Yang Zi. Sa wakas, ang dalawang lalaki ay naaresto at dinala sa bilangguan habang naghihintay ng paglilitis. Sumakay din sina Tang Jin at Quan Cheng sa kotse at sumunod sa likuran. Nang makita ito, humingi ng pahintulot si Jianzi sa pulis na bumaba upang magpaalam sa kanya. Nagkita ang dalawa at hindi mapigilan ang kanilang mga luha. Gaano man katagal ang panahon, hihintayin pa rin ni Tang Jin ang kanyang pagbabalik. Pagkatapos nito, nagbigayan ang dalawa ng isang matamis na halik bilang paalam. Ngunit pagkaalis ng sasakyan ng pulis sa isang maikling distansya, bigla itong nawala ng preno at bumulusok sa ilog at hindi na sila nakita. Sina Tang Jin at Quan Cheng ay nasa tabing ilog at sumigaw lamang na lumuluha. Samantala, si Yang Zi ay nasa bilangguan at hindi na makita.